Makinig sa payo ni Coach. Sa pagkakataon na ito, meron tayong makakausap na small business owner mula sa Marikina, si Setri Ruiz. Hi, Setri! Hi, good morning po. Hi, Set. Sir. Kamusta Opo, yes na? Ayun po, katatapos na po maglinis ng sasakyan. Oh, grabe ha. Anong negosyo ni Setri? Coffee shop po. Wow. Sige, ano yung maipaglilingkod ko sa iyo, Setri? Anong gusto mong tanungin? Apo, good morning po. Yung Mitsu Coffee po kasi ay located sa isang compound po ng subdivision. Civic Center po. Tapos, tapat po niya, simbahan. Then, sa likod po niya is second floor po ng building ay covered court. Tapos, sa baba po, events place. So, how would Mitsu effectively advertise or market? Kasi kadalasan po ang foot traffic basketball players. So, ang una kailangan mo malaman muna, sino ba yung target market mo? Sino target market mo? Yung subdivision po talaga, but hindi pa po kami nakakapagbigay ng flyers, alam po namin yun. Pero may mga regular customers na rin po na pailan-ilan. So word of mouth pa lang po as of now. So, ang target market mo kasi area lang right now. Kasi hindi Yes siya po. open to public, no? Kasi di ba, nasa loob ng Yes. subdivision. Yes po. Oo. Opo. Pero meron na bang tagalabas na pumupunta ng subdivision just because of may mga commercial spaces doon? Yes po. Pag may event po doon sa event center, sir. Sa event center. So, hindi talaga Yes yung po. katulad kasi may mga ibang subdivision like sa Parañaque, di ba, yung mga BF homes na talagang dinadayo na talaga eh. Hindi pa, Opo. hindi pa ganun ang level. Hindi pa po. 6 months pa lang din po kasi kami sa open. So Wala. talagang targeted ang market mo, no? Kasi nga because Yes of po. the location, hindi siya talaga public. So kailangan yung effort mo lahat concentrated sa subdivision na kailangan mo nang gawin. Alam mo na eh, 'di ba, na kailangan mo mag-flyering, kailangan mo mag-poster, mag-bannering, mag-tarpaulin. Yan ang unang gawin mo kasi 'di ba, ano na yun, constant visual traffic na yan eh. 'Di ba? That's number one. Tapos yung target market mo, mga players, ang mga pumupunta doon. Ang tanong ko, pag may mga events doon, sa ground floor ba to? Ground floor? Yes po. Opo. Pag may events, go ahead. Sorry po. Bali, access po siya ng lahat ng tatlong nabanggit po. Simbahan, yung civic center, tsaka po yung court. Yung simbahan kasi tuwing linggo lang yata, maraming tao, tama? Yes po, opo. So, nag-aabang din po kami for Simbang Gabi. Sige, magkano ang regular sales on a daily basis and on a weekend basis? Sige nga, daily, mga more or less, magkano per day? On a good day po, usually po 1.5. Okay. Pero on a bad day po, less than that. Oh, so good day, 1,500. So ilang cups Yes yan? po. 30 cups? Mga 10 to 20 po. Magkano per cup? 100 pesos po 100 pesos. Yung target on average po. Oh, so 15 cups lang, 15 to 20 cups Yes lang po. nabebenta mo sa isang araw. So, concerned din yung target market. Sinong target market mo? Yung in terms of profile, yung capacity to spend. Madalas po pag may event po ang volleyball, sila po ang talagang umu-order. Basketball players po kasi yung regular na nagpe-play dun sa court and sila rin po yung madalas sa foot traffic. Pero hindi nga po namin ma-market kasi kadalasan po, ang basketball players po hindi nagkakape. Oo nga eh. Kasi pag basketball player, iniinom nila energy drink or if not naman, Yes po. refreshing drink. I Yes think po. kung ganun ang ano mo, you have to also adjust. Sa yung from Mitsu Coffee, kailangan meron kayong isang line na i-offer din. Kasi bottom line, ganito yan eh. Setri, sa pagnenegosyo mga kapatid, you do not ask your client to adjust to you. You should learn how to adjust and adapt to your client. That's number one. So yung Mitsu Coffee, I like the brand. The brand itself, Mitsu. It's very Japanese, it's very oriental. No? I think yung IP mo, dapat naka-IPO na yan, sooner or later, pwede mong gamitin yan and then ilabas mo na. I think the problem hindi naman kasi yung product mo eh. Kung, syempre, depende yung sa product mo, hindi ko pa natitikman. Kung masarap ang product mo, maganda ang branding mo, kailangan mo lang siyang ilabas. Mahirap kasi na umasa dyan. Yung growth mo, hindi siya talaga lalaki. Hanggang doon na lang yung growth ng ano mo eh, because of the area. 'Di ba? Nagkakabenta lang siya pag may mga tao, pag may event. Parang sa school 'yan. Kunyari eskwelahan na regular.
malakas lang yung, like for example, isang canteen or ano, pag may school, ano, pag wala na school, walang ibang market yun. Tama? Yes po. Opo. Very seasonal siya eh. So Opo. likewise, yung location mo dyan is very seasonal. Okay? Ano next question? May mga regular customers po kami and napaisip lang din po ako, siyempre may dadating din po yung araw na hindi rin naman po sila magiging regular or makakadayo araw. Pero ang question ko po is how to capture consistently and build loyalty to po dun sa mga regular customers namin. Kasi sa panahon ngayon, kasi ang laban ngayon, hindi lang produkto eh. Ang labanan ngayon, convenience eh. Setri. Isipin mo, ano ka rin, client ka rin eh. Di ba? Kunyari, naisipan ko bumili ng Mitsu Coffee. Dalawang choice ko. Una, sabihin ko, lalabas pa ako, maglalakad pa ako, o magta-tricycle pa ako, pupunta dyan. Or sana, meron siyang delivery, no? Te-text lang ako, tapos i-deliver na. May delivery ka ba? Opo, within the area po. Oo, meron ka naman delivery. May system ka for you to deliver. Yes po, sa page po. Yes po. Okay, next question. How much of the sales on a daily basis ang delivery? Hindi po siya ganun ka-frequent. So, number one, baka probably lack of awareness. That's number one. And number two, baka yung customers mo hindi nagre-repeat. May nilabas po kami, loyalty card. And so far po, nagiging effective. Pero kung sa percentage po, parang 30-40% lang po ang talagang bumabalik. Oo. Bakit siya bumabalik? Is it because of the ambience or is it because of the coffee? Yung iba po, dahil sa ambience, they like the vibe, they like the place. Pangalawa po, I think po yung sa coffee po talaga. May mga nasasarapan din po. Talagang dahil malapit. Mm-mm. So, ang importante siguro, you have to keep on creating more awareness. Marketing yan eh. Marketing issue na yan. Diba? At the same time, paano ka magka-create ng attention? Promo. Mga, let's say, may buy one take one ka or may special kang new product. Alam mo kasi yung mga client, lalo na kung regular yan, pag pumupunta yan, aside from the regular na gusto niya, parati ang tanong nila, anong tanong parati, Setri? Anong bago o anong luma? Opo, ganun. Hindi kaya nga, anong bago, po, anong yes luma? po. Ano po bago? Or Siyempre, oo. Ang tanong special. parati is anong bago, hindi anong luma. So you have to be creative also and introduce probably 1 or 2 new flavors every so often, 'di ba? Para to create the interest for them to come back. Yes po. And then ang importante, since community lang siya, gumawa ka ng email list, at the same time yung cellphone numbers nila. Nagigets mo? Para you can text blast to inform them. Tapos kung may mga special, kung birthday, sana kung may birthday, tapos you can give something away pag birthday nila. Di ba? Building of relationship na kasi community yan eh. At saka may community page ka na ba ng iyong Mitsu Coffee? Wala pa? Group chat pa lang po. Bali, small group pa lang po kami. So pwede Pero pwede ka rin gumawa ng mga small events and kung pwede, para maging tambayan yung mo, coffee shop mo. Yes po. May ganun na rin po kami, but we're planning nga po to expand within the subdivision. Yeah. Pero kailangan mo na lumabas, kapatid, kung talagang maganda, proven na yung brand mo, proven na yung coffee mo, lumabas ka na. Last question, meron pa ba, Setri? Syempre, the community is trying to expand and visualize po within the 3 to 5 years. And how would we know po kung we're ready for the next branch? Number one, may sistema na dapat. Lahat documented dapat ang system mo. From ordering, from purchasing, from mixing, 'di ba? From operational, from cash flow, 'di ba? Lahat dapat may system na. Number 2, profitability. 'Di ba? Kailangan ultimately the best sign for you to grow, to expand is if you're growing. Simple lang naman to, Setri, in business. If your business is not growing, your business is dying. The goal of a business is to profit. Pag hindi siya it's only paying the bills, paying the employees, it's not a business. It's a hobby. 'Di ba? So importante 'yan. So dalawa, system. Tapos number 2, profitability, and then number 3, you have the right people already. If you have the right people,
And then you can already look for the next location. Okay? Okay, sir. So far, we're trying to manage nga po dun sa yung system. Mm-mm. But we're working po kasi 6 months and this is my first time din po na mag-handle. Very urgent po kasi yung pagtayo ng coffee shop. But we'll work on that. Salamat po. Okay lang, Cetri, kasi ano yan practice mo yan eh. Baby project mo yan. Ang goal mo lang nga dito, kung po pwede, ang goal mo is to maximize the learning, not the earning. The earning will come if you maximize the learning right now. Ito yung proseso mo. Okay? Po, may nagsabi nga po sa akin, coach, na natatakot ka lang kumilos no kasi baka mag-fail ulit or ano, pero totoo po. We learn po and every day we learn. Yeah. Iba kasi yung alam mo, maganda naman yung plano sa papel pero pag in-execute mo, nagbabago na So, if you can really find really one good idea based on what we talked about, panoorin mo na nung replay, it will really revolutionize the way you do business. Okay? Sige, Okay po. Cetri, promote mo na yung yung shop nyo. So, good morning po. Mitsu Coffee po is located at Twinville Subdivision, 45 Camia Street. So, alfresco po kami and we offer coffee, milk drinks, refreshers, fraps, and some pastries din po. Sa Camia, Sana po, sa Marikina to, di ba? Yes po, Marikina City. Anong village to? Twinville Subdivision po. Twinville Subdivision. Kung taga-area kayong ganito, pwede ba kayo mag-delivery outside the subdivision? We're trying pa po pero so far limited pa lang po talaga kami sa within the area. Sige. Maraming salamat, Cetri. Mabuhay ka. Lalo ka pang pagpalain ni Lord. Okay? Thank you po. Thank you.